Nakayuko at nagsisising humingi ng tawad kay Kang Woo si Balak, dahil hindi niya agad napagtanto na ang Hero of Light na tinutukoy ni Kang Woo ay ang kanyang sarili upang linlangan sila gaya. Wala namang ibang sinabi si Kang Woo kundi tumigil na sa pagsasalita si Balak. Ilang araw na ang nakakaraan matapos ang pagpapakita ng family ni Lucifer, ng Demonic Order at maging ni Balak. Nagdumaling tumakas ang mga Demonic Order matapos mapagtantong hindi nila mapasunod si Balak, kasabay nun bumalik sa normal ang mga halimaw na nagwala ng mga pamahong iyon. Si Grace kasama ang American soldiers ay siya namang tumulong sa mga katutubo upang mailipat ng tirahan, at sinimulan din nila ang pigpapaayos at pagsasagawa ng mga bagong gusali sa Venezuela. Iniwan naman nila ang trabahong iyon sa mga ito at bumalik na sa Korea. Sa daan pauwi walang sino man sa kanila ang mag-uusap, batid ni Kang Woo na kahit pinaniwalaan ng mga ito ang kanyang pahayag mahihirapan pa din silang tingnan siya kagaya noon. Dahil doon tanging ang panahon na lang ang inaasahan ng ating bida hindi upang pagkatiwalaan siya, kundi oras upang maisaayos ang kanilang mga isipan at tuluyang tanggapin ang Demon King bilang kanilang kakampi. Dinala naman ni Kang Woo si Balak sa isang kwarto malapit sa kanya, at ditki niya ipinaliwanag ang kasalukuyan niyang sitwasyon at layunin. Ngunit ang tanging naging reaksyon lang ng tapat niyang tauhan, ay paghanga na ang isang nilalang na gaya ni Kang Woo ay tutulong sa mga mababang tao. Matapos maipaliwanag ang kanyang sitwasyon na itanong ni Kang Woo kung ano ang kaganapan sa hell matapos siyang umalis. Muntik nang makalimutan ni Balak ang sabihing mukhang may di magandang pinaplano ang pangit na si Amon. Si Amon ang demon na minsan nang naging kakampi ni Satan ngunit lumipat sa kanya, at bagaman hindi ito mahusay sa pakikipaglaban hindi naman matatawaran ang galing nito sa mahika. Sa pamamagitan din ng kapangyarihan ni Amon na buksan ang lagusan, na kung saan lumikha ng crack sa Gaia system. Sinabi ni Balak na matapos umalis si Kang Woo sa hell nagkulong na lang si Amon sa kanyang silid at itinuon ang sarili sa mga research. Sagot naman ni Kang Woo na ugali na talaga ni Amon ang ganon, ngunit saad ni Balak na mas malala pa iyon kesa sa inaasahan. Dumating pa sa punto na hindi na niya nakikita maski isang beses ang pagmumukha nito, kaya't sinubukan niyang buksan ang pinto ng silid ngunit sailiado ito ng napakatibay na pananggalang. Wala mang kasiguraduhan ngunit mukhang tama nga ang hinalang nang umalis si Kang Woo naging kakaiba ang kilos ng mga demons, na maging ang Behemoth ay nagkaroon ng paggalaw kaya't ganon na lang ang pagkagulat ni Kang Woo. Ang Behemoth ay kilala bilang pinakamalakas na ancient demon at ang ama ng Leviathan na isa sa 7 princes, at sa loob ng 10,000 taong pamamalagi ni Kang Woo sa hell hindi man lang ito magpakita ng anumang senyales ng paggalaw. Inusisa pa ni Kang Woo ang iba o ang mga demon maging ang Doom Guard na aniyay hindi palalampasan ang ganoon, sagot naman ni Balak na kahit na naghahanap ang Doom Guard at si Arakyle ay hindi nila makita ang pinanggalingan nito. Si Amon ay ginawang kakampi ni Kang Woo upang matulungan siyang likhain ang lagusan kaya't hindi lubos ang tiwala niya dito. Ganun na lang din ang pagkainis niya kaya't nasabi na lang sa sarili na sana pinatay niya na lang ito bago tuluyang umalis. Napabuntong hininga pa siya dahil wala na siyang pagkakataong bumalik pa sa hell, at hindi na din niya gugustuhing mangyari iyon kaya't ang magagawa na lang niya ay magpalakas para sa hinaharap. Upang pakalmeyan ang sarili uminom siya ng tubig at inisip na lang na mabuti nang hindi mas malala ang nangyari. Bigla namang itinanong ni Balak kung nasaan si Lilith. Kaya't natigilan si Kang Woo sa kasinabing nasa 9th hell si Lilith. Gulat namang napatanong si Balak sa kasinabing nagkakamali ang Demon King, dahil mas nauna pang pumunta sa Earth si Lilith kesa sa kanya. Pagkarinig niyo na ibuga na lang ni Kang Woo ang ininom na tubig, nakatulala siya habang sinasabi ni Balak na pumunta sa Earth si Lilith dahil sa pagtawag ni Kang Woo sa kanya. Pinagpawisan ng malamig at parang binagsakan ng langit at lupa ang pakiramdam ni Kang Woo na napamura pa sa kanyang isip. Sinabi pa ni Balak na ang mapanlin lang na si Lilith ay ginagamit ang kanyang ganda. Paalala pa niya sa Demon King mawag itong padadala sa mapang akit na Succubus Queen. Kinapitan naman ni Kang Woo ang ulo na para bang mababaliw na sa kasinabing tumahimik si Balak. Hindi na maipaliwanag ang kanyang pakiramdam at halos mawalan na sa sarili dahil sa nalamang sinundan siya ng mapagmahal niyang asawa. Bumalik pa sa alaala ni Kang Woo ang trauma niya sa asawang Magalame, kung saan sa gitna ng mahimbing niyang pagtulog bigla na lang siyang nagigising at hindi na mawala sa isip niya ang mga pangyayaring iyon. Kung paano siya ginagapang ng nakakapangilabot niyang asawa at kung paano nito padapuin ang mga galami sa kanyang katawan. Hindi siya makalaya sa alaala,
pakiramdam at sensasyong iyon na paulit-ulit niyang tiniis sa loob ng mahabang panahon. Ang mga galami ni Lilith ang maging kulungan niya sa Ninth Hell at ang dulas nito ang maging bangungot sa kanya. Habang ang kanyang asawa ay nasisiyahang kunin ang kanyang pagkalalaki, hindi niya maiwasang maadua at masuka kapag naaalala ang mga tagpong iyon. Halos isuka ni Kang Wo ang lahat niyang kinain nang maisip na baka maulit-ulit ang ganoong tagpo, ngunit sa oras na iyon napagtanto niya kung bakit ganoon na lang ang reaksyon sa kanya ng prinsesa na si Yuri. Kinampihan siya nito laban kay Fujimoto Raima nung iframe siya ng Demonic Order, pinagtakhan din niya noon na agad itong nakinig sa kanyang mungkahi ng walang pagtutol. Naunawaan din ni Kang Wo kung bakit octopus ang inirigalo sa kanya ni Yuri noon, at iyon ay dahil nasa katawan nito ang kanyang mapang-akit na asawang si Lilith. Gayunpaman nang maisip ni Kang Wo na katawan na ni Yuri ang gamit ni Lilith, at wala na ang madudulas nitong galami para siyang nabunutin ng tinak sa lalamunan. Iyon lang naman ang nakakadiri para sa kanya ang anyo ng Succubus Queen, ngunit nakikinig ito sa kanya at isang mahusay at kagamit-gamit na kapanalig. Agad niyang kinuha ang cellphone upang tawagan ang prinsesa habang nakangiti siya sa magandang balita na hindi na muli pang gagambolin ng mga galami ni Lilith. Matapos ang ilang beses na pagdial walang nakuhang sagot si Kang Wo, kaya't napagdesisyonan niyang sadyain na ito sa kanyang tinutuluyan. Nais pa sana sumama ni Balak ngunit pinigilan ito ni Kang Wo, dahil alam niyang lilikha lang ng kaguluhan ang anyo na meron si Balak. Sinabi niya na tatawag lang siya sa dambuhalang kanang kamay sakaling kailanganin niya ang tulong nito, saka hinagis ang earpiece at sinabing ipasak ito ni Balak sa tainga. Pinaganya niya ang Power of the Sky upang mapuntahan agad si Yuri na nakatira sa Tokyo, Japan sa parehong palasyo ng Emperor. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad na tinungo ang lugar na iyon, mula sa Korea mabilis siyang lumipad patungo mang Tokyo, Japan. Pagbaba niya sa palasyo agad siyang hinarang ng mga gwardiya sa pag-aakalang naruroon siya upang sumalakay. Nagpakilala naman si Kang Wo at sinabing siya ang nagligtas kay Yuri sa kamay ng mga Demonic Order. Ilang buwan na ang nakakaraan sinabi din niya na ang pakay niya ay makausap si Yuri. Sumingit naman bigla si General ito nang madinig ang pangalan ni Kang Wo at pinatabi ang mga gwardiya. Sinabi niya na kilala niya ang ating bida kaya't utos niyang ipagpatuloy ng mga nagbabantay ang kanilang pagpapatrolya. Si General ito ang lalaking bumalik kasama ni Chien So-yeon at Yuri matapos ang insidente kay Raima. Sinabi nito Shinji na isa din siyang protector ng mga guardian, at madami na siyang narinig mula kay Gaia patungkol kay Kang Wo. Nakahinga naman ng maluwag si Kang Wo saka itinanong kung naruroon ba si Miss Yuri. Sinabi nito na nag-iwan ng liham si Yuri para kay Kang Wo bago ito umalis, at ilang buwan na ang nakakalipas nang umalis ito at hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik. Iniabot nito ang saber at habang binibuksan ito ni Kang Wo, patuloy pa din ang pagtatanong niya kung hindi ba nila alam saan ito maaaring nagtungo. Ayon kay ito malawak ang paghahanap na ang ginawa nila ngunit hindi pa din matagpuan ang prinsesa. Tanong naman ni Kang Wo kung bakit hindi siya tinawagan ng mga ito. Sagot nito na sinabi sa kanila ni Yuri na masusunog ng kusa ang sulat kapag una nilang tinawagan si Kang Wo, kaya't wala silang nagawa kundi magintay na ito mismo ang lumapit sa kanila. Nang buksan ni Kang Wo ang saber umalinggaso ang bango ng liham ng pag-ibig. Ngunit hindi pa din mawala ang pagtatanong kung anong mahalagang bagay ang ginawa nito para mag-iwan ng liham bago umalis. Ayon sa liham na nakapangalan sa pinakamamahal niyang Demon King, sinabi niyang marahil alam na ni Kang Wo ang kanyang pagkakakilanlan dahil hindi ito paparoom upang hanapin siya kung hindi nito natuklasan ang katotohanan. Napasinghap na lang Kang Wo dahil napakatalino talaga ni Lilith, at napaisip din siya kung kailan pa ito natutong magsulat ng Hangul. Humingi ng tawad si Lilith sa pagtago niya ng kanyang katauhan matapos pumunta sa Earth at hiramin ang katawan ni Yuri. Dahil doon napatanong si Kang Wo kung bakit nito tinago kanya ang katotohanan. Ayon sa Succubus Queen wala siyang lakas ng loob na harapin si Kang Wo, dahil kasalukuyang pangit at madumi niyang mukha ng isang tao. Kaya't sa kasalukuyan ay naghahanap siya ng paraan upang muling manumbalik ang kanyang anyo sa dati, na ayon sa kanya ay ang pinakamamahal ni Kang Wo sa kanya. Nanlaki pang lalo ang mata ni Kang Wo nang mabasa sa sulat na nakilala ni Lilith ang Demonic Order, na nangakong tutulong sa kanyang maibalik ang dati niyang anyo. Puno ng pananabik pang sinabi ni Lilith na parang sesabog na ang kanyang puso sa pag-iisip na muli silang magkikita ng kanyang beloved king.
Nanginginig ang buong katawan ni Kang Wu nang sabihin pa ni Lilith na ipapagbigay alam niya sa Demonic Order, na hindi si Satan ang Demon King at ipapakilala sa mga ito ang totoong hari ng Ninth Hell. Iniwan pa ni Lilith ang larawan ng kanyang halik bilang panghulin nilalaman, at sinabing kunting oras na lang ang aantayan upang muli niyang makasama ang kanyang beloved king. Parang nagwawalang halimaw na pinag-pop unit ni Kang Wu ang liham, saka malakas na sumigaw na ikinagulat naman ni General ito. Kinuwelyuhan pa niya ang nagtatakang lalaki saka bumuhos ang luha na parang bata, habang nagtatanong kung bakit nangyayari iyon sa kanya. Malakas at pasiga pa siyang napamura kasabay ang tanong kung ano ba ang nagawa niya para maging ganoon ka-miserable ang kanyang buhay. Sobrang pangit at sabog ang sipon ng ating Demon King sa kakaiyak, siguro dahil sa sobrang saya na muli na niyang makakasama N.